Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before nga pala tayo mag-start meron muna tayong question. Ano yan Sir Ivan? Magkano yung may bibigay mo na grado para sa SONA kahapon ni PBBM? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So kung sakali magtatanong kayo kay Sir Ivan, magkano yung may bibigay mo na grado para sa SONA kahapon ni PBBM? Para sa akin mga kababayan ko, 10 out of 10 yun. May kasama pang big heart yun mga kababayan. Kasi nga talagang satisfied ako sa SONA kahapon ni PBBM. Talagang maraming nawindang, lalo na marami hong natatamaan doon sa sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo. O diba, yun po ang famous line, famous phrase na ginamit ngayon ng mga netizen dahil yun nakuha sa SONA kahapon ni PBBM. Ang daming natatamaan doon, lalo na yung mga corrupt dyan na mga government officials, corrupt dyan na mga mambabatas natin, mga buaya, mahilig mambulsa ng pera ng bayan, ang daming natatamaan. Lalo na yung previous administration makabayan. O diba? Takot na takot sila ngayon kasi sila ngayon ay pang-imbestigahan ni PBBM. Yon ay tungkol sa flood control projects makabayan. Alam natin yung flood control projects, ang dami diyang guni-guni, ang dami diyang mga katiwalaang nangyayari, ang dami diyang kalokohang nangyari makabayan. Mga ghost projects nandyan sa flood control. Kaya nga yan po ay paimbestigahan ngayon ni PBBM. So maraming natakot ngayon, maraming nagpanik ngayon, marami hong nawindang sa sinabi kahapon ni PBBM. Kaya nga nag-standing ovation yung part niya makabayan. Pero nakikita natin na ilan doon sa mga mambabatas medyo mabigat yung mukha. Lalo na si Chis Escudero. Diba? Ang bigat talaga ng mukha ni Chis parang ayaw niyang pumalakpak makabayan. Tapos yung ibang mga mambabatas doon kasi nga tumindig na yung iba, nag-standing ovation kasi, ang iba napilitan lang. Parang ayaw papalakpak kasi nga alam nila sa sarili nila sila ngayon ay lagot. O diba? So siya nga pala makabayan, kahapon pasensya I am very very sorry. Kasi kahapon diba nag-live tayo, tas biglang naputol makabayan. Kasi nga nag-burnout kahapon, before po nag-start yung SONA ni PBBM, nag-burnout ako dito sa lugar ni Sir Ivan. So nung bumalik, abay okay yung una, yung wifi makabayan. Kaya lang, nung nag-start ako tayo sa pag-live sa SONA ni PBBM, biglang nagloko ulit yung wifi at kalaunan bigla naman pong nag-brownout makabayan. So I decided na pinutol ko na lang. So ngayon na po tayo nagapag-vlog ulit makabayan. So sorry. 'Di ba ang ganda sana sinabayan natin yung SONA kahapon ni PBBM tas mangasar tayo. Ang ganda sana yun But anyways, talagang nairaos po ng maganda yung SONA kahapon ni PBBM. Ngayon makabayan ko, napansin niyo ba yung ginagawa po ng mga DDS senators? Diba absent sila kahapon? Like for example, itong si Binoy, itong si Robin Hood, kasi according sa kanya makabayan, protesta daw yun. Protesta daw yun ang hindi niya pagdalo doon sa SONA ni PBBM kasi daw hindi niya matake or makain na nakulong pa ngayon itong si Digong makabayan. Kaya ayaw niyang pumunta doon sa SONA kahapon ni PBBM. Diba absent sila? So ang nakatawa kasi dito sa ginawa ni Binoy, days ago makabayan or 2 days ago yata to na kanyang statement na sabi niya na dapat daw magkakaisa na lahat kasi 'di ba after po sa desisyon ng Supreme Court doon sa impeachment case ni Sara Duterte, yun kasi ay 'di ba merong desisyon po na unconstitutional. So tuwang-tuwa ito mga DDS senators. So ang sabi pa dito ni Robin Hood na dapat na daw sabi na, alhamdulillah. So maganda daw yung desisyon ng Supreme Court na ngayon dapat na daw ay magkakaisa tayo, dapat na daw magtrabaho ang lahat. Meron kasi siyang sinabi doon na dapat na daw magkakaisa ang lahat kasi daw magulo na daw ang bansa makabayan. Unang-una, doon sa sinabi ni Robin Hood Padilla, talagang siya ay binash
ng taong bayan. Siya ay binash ng mga netizen makabayan. Napansin niyo ba doon sa kanyang quote? Doon mismo ho sa kanyang Facebook page, mas marami pa doon ang negative comments kaysa positive na comments makabayan. Kasi sinabi niya, dapat daw na magkakaisa yung lahat kasi daw nakagulo na yung bansa makabayan. Sino dito ang nagpapagulo sa bansa natin? Sige nga DDS, sino dito ang nagpapagulo ng bansa natin? Di ba ang mga DDS, wala namang iba eh. Ang mga DDS ho ang napapagulo sa bansa natin. So doon pa lang, simplang na itong si Robin Hood Padilla. Tapos meron siyang sinabi pa na dapat na daw magkakaisa ang lahat. Magkakaisa ang lahat, pero bakit ay niyang gustong mapag-isa ang lahat makabayan? Hindi nga niya kayang pumunta doon sa zona para dumalo, di ba? Or makinig or manood doon sa zona ni PBM. Hindi niya nga kaya. Tapos sabi niya na dapat na daw magkakaisa ang lahat. Saan doon ang pagkakaisa, Robin Hood Padilla? Diba? Gunggong talaga eh. Tapos ang kanyang palusot daw, hindi niya kaya na manood sa zona ni PBM or pumunta doon sa batasang pambansa kasi daw nandun pa sa kulungan itong si Digong Makabayan. So dito naman po sa palusot ni Bongo Makabayan, 'di ba? According po sa kanyang post, meron daw siya kasing severe back spasm. So 'yon ang kanyang palusot Makabayan, kaya hindi siya makakadalo doon sa zona ni PBM. Pero no, at least dito sa sinabi ni Bongo Makabayan, kasi meron siyang dinagdag doon. Sabi niya, wala man ako doon physically, papakinggan ko pa rin ang SONA dahil party naman yon ng responsibilidad ko bilang senador. At least doon sa kanyang sinabi makabayan na masasabi natin na medyo mas matino pa itong si Bongo kaysa doon sa ibang mga senador makabayan. Kasi yung iba, di ba, ayaw nila na pumunta doon sa SONA ni PBM kasi daw nakakulong pa itong si Digong. Pero at least siya, papakinggan niya. Unlike doon sa sinabi ni Sara Duterte na hindi niya kayang panonoorin yung SONA ni PBM kasi daw natitrigger lang daw siya makabayan. Diba yan po kanyang sinabi during sa rally niya doon sa South Korea? Natitrigger lang daw itong si Sara Duterte kaya ayaw niyang manood sa SONA ni PBM. Tas sayang daw sa data makabayan. Sayang sa data. Diba? Tas marami pang palusot sila itong si Bato de la Rosa. Diba? Maraming palusot. Pero nakita natin itong si Marcoleta kahapon ng makabayan. Tas talagang yung handshake na talagang mahigpit na handshake makabayan. So maganda ang pakikitungo ni PBM doon kay Marcoleta. Ganon rin siguro itong si Marcoleta makabayan. At daming nawindang na mga DDS kinuyog kahapon itong si Marcoleta makabayan. Bakit daw pumunta pa doon sa lahat ng mga DDS na mga supporter, si Marcoleta lang ang nandun kahapon makabayan? Diba ang daming nawindang doon sa video ni Marcoleta? Sa ngayon, itong mga DDS nagluluda dito kay Marcoleta makabayan. Okay naman kasi ang ginawa ni Marcoleta na kahit hindi kayo magkaalay ng mga paniniwala makabayan or saan ka sumuporta na grupo, kahit hindi kayo magka-align, dapat respetuin mo ang ating presidente, kasi presidente yan eh, dapat respetuin mo. At saka normal lang talaga sa mga mambabatas ay merong siyempreng taliwas yung pag-iisip ng iba, di ba? Ang iba na nga talagang pinipersonal na makabayan. Katulad dyan, nila ni Robin Hood Padilla, nila yung iba po na mga DD senators makabayan, pinipersonal nila kasi. Pero si Marcoleta, at least alam niya kanyang ginagawa kasi siya ay isang senator makabayan. Meron ding gonggong. Sino si Ivan? Siyempre, walang iba yung kapatid ni PBM, si Senator Amy Marcos makabayan. Diba hindi siya pupunta doon kasi daw sayang yung sa Nutriban event makabayan. Gunggong talaga yung rason niya sa pitikin, sarap kurotin, sarap talaga yung sipain makabayan. Parang hindi kapatid. Gusto niya parang ipapalit lang niya yung Nutriban event niya kasi nga isinabay niya makabayan. Napasa ba natin ang live ni Amy Duterte? Yung live ni Amy Duterte during sa kanyang event sa Nutriban mga kababayan, isinabay niya mismo sa SONA ni PBM. Gunggong talaga eh. Tas yun lang ang kanyang ginagawa doon. Pwede naman kasi na meron siyang i-assign doon na representative para mabigay ng Nutriban makabayan sa mga bata. Correct if I'm wrong, DDS?
So palusot lang yon. Hindi niya kayang pupunta doon sa SONA. Bakit? Kasi siya ay insecure dito kay PBBM. Matagal ho niyang ambisyon na maging presidente makabayan. Yun naman talaga ang totoo eh. Diba DDS? Yun ang totoo. Gusto naman talaga na maging presidente itong si Manang Aimee Ninyo. Kaya ayaw niyang pupunta doon sa SONA. Hindi niya kayang pakinggan yung SONA ni PBBM. Kasi hindi naman nila marinig doon na papauwiin na itong si Digong galing sa Dahig Makabayan. Kasi yun ang gusto nilang marinig sa SONA ni PBBM. Bakit ko yan alam? Doon mismo sa vlog nila ni Bisdak Pilipinas, nila ni PH Update, nila ni Badong, diba? Nila doon ni Banat Bay. Yan ang kanila kasing mga sinasabi na sana daw marinig nila sa SONA ni PBBM na papauwiin daw ni PBBM itong si Digong Makabayan. Hindi yan pwede. Walang power ho si PBBM na babauin niya ito si Digong galing sa Dahig. Walang power ho ang presidente natin. Bakit si Ivan? Hindi tayo membro na ng ICC. Wala na tayong power doon. 'Di ba? At saka yung papapalipad at saka paghatid doon kay Digong, legal yon kasi merong warrant of arrest inilabas ang ICC through Interpol. Pero kapag sasabihin ng mga DDS na papauwiin daw ni PBBM itong si Digong, hindi kaya ni PBBM yan. Diba, DDS, hindi na siguro naintindihan makabayan. Hindi nila kasi naintindihan yung batas. Diba? So anyways, doon po sa ginagawa ng mga DDS makabayan, kung talaga walang kwenta. Wala talagang hulog ang kanilang ginagawa kundi nakikita natin na sila lang dito ay nagtatrabaho para lang sa mga Duterte. At hindi sila nagtatrabaho para sa taong bayan, para sa benefits ng taong bayan. Wala sila doon, kundi nakafocus na sila kung paano pauwiin itong si Digong at paano maging presidente, shortcut itong si Inday Lustay Makabayan. Pero buti na lang, at least na okay yung ginawa ni Marcoleta na napakita siya doon kasi siya ay DDS. At least napakita siya doon. And also, meron pong statement na labas itong si Bongo na pakikinggan or papakinggan niya pa rin yung SONA ni PBBM kasi yan ang kanyang responsibilidad bilang isang senador makabayan. At least okay tayo doon. Pero alam natin na nagsanangaling itong si Bongo kahit meron siyang ipinakita na picture makabayan, nandun siya sa isang clinic, napacheck siya sa kanyang likod. Alaman natin na meron silang isang nabaste syndrome. Ano yung nabaste syndrome mga kaabayan? Diba? Yung biglang sisibat saka hindi sila babatol sa hamon mga kaabayan. Yung naduwag, diba? Yung naduwag, naging talawan. Ang term niyan, nabaste. Nabaste ka ba? Merong mga nabaste syndrome ito mga DDS senator makabayan. So anyways, wala naman silang bilang doon eh. Wala naman silang may tutulong doon makabayan. So walang problema ho yan. Walang problema. At least na iraos yung fourth SONA ni PBBM at saka maganda talaga yung impact doon. Pero meron na nakita, 'di ba? Si Senator Rizon Tibero, sabi niya medyo nanipisan siya sa SONA ni PBBM kasi hindi doon nabanggit mga kababayan ko ang pagban ng online gambling. Para sa akin maganda sana na binanggit yun ni PBBM. Di ba para sa akin But all in all, ang overall po ng SONA ni PBBM is okay sa akin. 10 out of 10. Pero sana lang po na naidagdag niya yung tungkol doon sa online gambling makabayan. Kaya nga 'di ba sa interview kahapon ni Senator Rizon Tibero, sabi niya na medyo nanipisan siya sa SONA ni PBBM kasi yun ang kanyang hinihintay makabayan. Para sa akin lang ha, Senator Rizon Tiberos, hindi yun binanggit or hindi isinama yun ni PBBM yung tungkol sa online gambling na issue kasi ito pa ay kanilang pinag-aaralan. Para sa akin lang, ito ay pinag-aaralan. Alam ni PBBM, yung tungkol sa online gambling, nakaabot ho yan sa kanya. At saka yan po ay kanilang uusapan makabayan. Nandyan na ho yan lagi sa kanilang meeting. Kung sakaling tatanggalin itong mga illegal online gambling, ano ba ang epekto nito? Meron bang magandang impact? Meron bang bad impact to sa ating ekonomiya? So yan pa po ay pinag-uusapan. Kaya hindi yon binanggit ni PBBM. Correct if I'm wrong, mga kababayan ko. Para sa akin, yun aking analysis doon kung bakit hindi yun binanggit ni PBBM. Pinag-aaralan pa ho yan, okay? So, kung ako ang tatanungin, siyempre go na go ako dyan. Very agree si Sir Ivan na sana iba na lahat ng mga illegal gambling.
or illegal online gambling sa Pilipinas. Kasi meron talagang mga nangyayari na hindi maganda sa pamilya, sa mga kababayan natin, nagpatayan na, di ba? Meron na mga nagpatigil sa kanilang sarili kasi malaki na yung utang dahil sa online gambling. Di ba? Marami kasing na dyan na problema mga kababayan. So para sa akin, okay talaga na i-ban yung online gambling. So, ayos mga kaaban ko, before tayo magpatuloy, no, syempre, i-greet muna natin. Belated happy birthday nga pala, no, sa anak ni Ma'am Shirley Fernandez. Happy birthday! And also, happy birthday sa mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-greet natin. Huwag din kalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-acknowledge natin ating mga top 5 commenters, yung mga viewers natin na merong maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sa ating listahan, si Divina Dequaten, meron siyang 38 na mga comments. Nandyan rin si Joliet Sonakawa, merong 30 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron din pong 30 na mga comments. Sampagita, merong 22 na mga comments. And Romeo Retuerto, meron siyang 11, lahat ng mga comments. Okay? So yan sila ang ating top 5 commenters. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to M.E. Arlene Caringal from Paris, France. Nandyan rin si Marilyn Digma. Ada Luisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. I-shoutout natin si Pellegrina Comblat from UAE. Hi to Maximo Magdalena from London. Hi to Rowena Pasyoko. Nandyan rin si Art Rales Carlinga. Derby, Edna Pastrana, Aurora David, Monez Borromeo, Bobby Koyanko or Kwaikong, hi to Mar 2021 from Surigao Province, and hi to Lani Royston. Okay. So mga kababayan ko, siya nga pala, congratulations no kay Speaker Martin Romualdez kasi na-retain niya ang kanyang posisyon bilang isang speaker diyan sa Kongreso natin mga kababayan sa 20th Congress. So congratulations po kay Speaker Martin Romualdez. And also congratulations rin kay Representative or Congressman Sandro Marcos kasi siya yung naging majority leader diyan sa Kongreso mga kababayan. Okay, so anyways, siyempre kahapon yung opening sa kanilang regular session mga kababayan sa 20th Congress. Doon rin mismo sa Senado and also yung Kongreso. At saka sad to say mga kababayan, itong si Chis Escudero, siya pa rin po yung Senate President doon sa Senado. So nakakuha siya ng 290 na boto at saka syempre mga kababayan ko, yung mga mababatas, mga senador na ayaw dito kay Chis, sila yung naging minority bloc dito. Sila Sir Ivan, sila si Senator Ping Lacson, sila si Tito Soto, sila si Risa Ontiveros, si Ligarda, and also si Subira Makabayan. So silang 5 yung minority bloc. And the rest, siyempre mga kalyado ng DDS Makabayan, mga gonggong yun eh. Hindi naman lahat. Siguro, hindi natin alam kung ano yung rason po nila ni Tulfo. Diba? Alam natin, siyempre, sana sila si Tulfo, yung si Erwin, and also itong si Rafi, dito sana sila sa minority. At saka, dapat, they stood their ground na nung una kasi, meron silang plano na ayaw nila dito kay Chis Escudero. Pero nag-iba yata, biglang nag-iba yung ihip ng hangin eh. Well, hindi natin alam ang kanilang rason, but anyways, irespeto na lang natin. Pero sana lang, yung mga Tulfo, lilipat sila dito sa minority bloc makabayan. Kasi nga ilan lang dito sila eh. Di ba 5 lang sila? Si Lacson, si Ontiveros, si Lagarda, si Subiri at saka si Soto. 5 lang sila yung minority bloc makabayan. Sana sila ay madagdagan dito. Sana pumunta doon itong si Rafi Tulfo and also itong si Erwin Tulfo makabayan. So anyways, balik tayo doon sa Kongreso. Kasi nung nag-start na po ng botohan makabayan, di ba nakita natin noong una itong grupo ng mga Duterte, si Pulong Duterte, kasama niya ang kanyang anak na si Omar Duterte, yung nalalait makabayan si Omar, pero ang kanyang porma kalait-lait naman talaga eh, parang Babs.
Diba yung anak po ni Pulong Duterte, mga kabayan? So nandun si Omar at ang kanyang pinsan yata yan. Itong si Harold James Duterte, mga kabayan. Siguro pinsan niya or magkano-ano ito ni Omar. Silang tatlo nandun. Pati itong si Ungab, diba? Nandun tsaka yung isa, mga kabayan. Nung una nandun sila. Nung nag-start na po ng nomination or nag-start na po ng butuhan, mga kabayan, para sa speakership, biglang sumibat, kumaripas ng takbo, sumibat kagad mga gunggong neto, sila si Pulong Duterte, itong si Omar, at itong si Harold James Duterte, mga kabayan. Itong si Ungab, hindi pa siya una sumunod, kasama doon si Pulong kasi maging obvious Diba si Ungab, nandun na sa medyo huli, mga kabayan. Pero yung tatlo, nakita sila, sumibat kaagad, naduwag, natakot. Bakit mo masasabi sa iba na sila ay natakot? Kasi pwede naman silang nandun sa plenary, mga kabayan, na during sa nomination para sa speakership. Pwede naman sila nandun At saka dapat mag-stand sila kung ayaw nila kay Speaker Martin Romualdez, hindi sasabihin nila na ayaw namin. Hindi naman iboboto si Speaker Martin Romualdez. Pwede naman yan O sila ay mag-abstain, mga kabayan. Pwede yan. Pero bakit hindi nila ginawa, mga kabayan? Sila ay nabaste. Hey, diba? Meron naman kasing nabaste syndrome or baste syndrome, mga kabayan. Hey, diba, mga duwag? Akala ko ba sila ay matatapang? So ngayon, nakakuha si PBM. Ay, siya nga pala, wrong tayo ng number, Kasi ang nakuha nga pala na boto ni Chis Escudero was only 19 na mga senador, mga kabayan. Ang dito nga pala sa nakuha na boto ni Speaker Martin Romualdez is 269 lahat, mga kabayan. 269 lahat. Out of 317 na mga mambabatas, 269 ang nakuha na boto ni Speaker Martin Romualdez. So siya pa rin po ang Speaker, mga kabayan. So super majority ang nakuha na boto ni Speaker Martin Romualdez. Okay? So, ulitin natin dito. Congratulations kay Speaker Martin Romualdez and also congratulations kay Kong Sandro Marcos. Okay? So, ayos, mga kabayan ko, meron kayo papakita sa inyo kasi nga, di ba talagang viral na viral hanggang ngayon yung sinabi kahapon ni PBM na mahiya naman kayo. Kasi ito'y malaking sampal sa mga mambabatas and also sa mga government officials na mga buaya. Yung mahilig po mambulsa ng pera ng bayan. Yung merong proyekto daw, pero ghost naman pala. Merong proyekto, pero merong for the boys. Meron pong nakuha po na kickback, mga kabayan. So yun po ang pinaparinggan or pinapatamaan ni PBM. At dapat naman talaga kasi hindi uunlad ang bansang Pilipinas hanggang nandiyan pa yung mga buaya sa gobyerno natin, mga kabayan. For more details, let's watch this. Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note, mga ka-agenda, Corina, dito niyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naiparatutupad at kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito. Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto.
mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon. At kanyang re-reviewin ito, yung mga nagawa na, yung ongoing, at yung mga ghost projects na flood control projects. At ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko, ipapublish niya ang listahan ng mga ito. Corina? Wow, so exciting pala kung seryoso talaga si Pangulong Marcos, ano? Pero sino ang magbabantay sa DPWH? Talagang DPWH din ang magbabantay sa sarili niya. Tungkol dito sa mga proyektong kontra-baha? May mga nakausap na tayo mga Senator Corina. Ang sabi nila, magsasagawa sila ng investigasyon. Kukwestiyonin nila ito bago pa man magsimula yung deliberasyon para sa 2026 national budget. Corina? Ayan, oo. Kasi parang kailangan yata ng komite para lang sa pagbabaha. Kasi yan talaga ang tinayuan, no, sa speech o talumpati ni Pangulong Marcos. Pero napansin mo rin, Dexter, walang banggit sa buong 1.5 oras na speech ang tungkol sa ICC, sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte, yes, at gayon, ICC, at gayon din yung impeachment ni VP Sara, at gayon din yung issue tungkol sa online gaming. Oo, actually yun ang inaabangan din natin na baka dahil tulad nung nakaraang taon, Pogo, may kinalaman sa gaming, pero kanina nagulantang ang lahat nang banggitin niya yung tungkol sa mahiya naman kayo doon sa mga nagnanakaw ng kinabukasan ng mga kapwa Pilipino. Corina. Ayun, so isipin na lang natin na baka yun ang kanyang pinatuturingan. Pero yung sa espesipiko, wala siyang banggit sa tatlong issue na iyan. Okay, so meron nang na-set dito or plano na imbestigahan itong flood control projects dyan sa Senado, makabayan. Kaya nga sinasabi ko na sana itong mga tulfo na to, dito sila sa minority. At saka sana dito sila sa committee na mahawak nila yung tungkol sa infrastructure, makabayan. Alam ko marami hong ayaw dito sa mga tulfo. Nakikita ko naman yan eh. Pero the way kasi sila mag-questioning makabayan, medyo madiinam kasi at saka walang takot. Kaya nga gusto ko na dito ang mga tulfo sa minority. Okay? So yan ang maganda. Kasi marami ho ditong mabubuko makabayan. Marami ditong mabubuking. Marami na lang po ditong natakot ng mga DDS. Baka daw mapubuta na naman itong usapin ito, itong flood control doon sa mga Duterte makabayan. Well, who knows? Depende yan sa ebidensya, mga DDS. Depende yan sa kanilang isasagawang investigasyon dito. Kung merong kinalamang ginagawa, itong mga Duterte during po sa panahon pa ni Digong at saka nakita dito sa panahon ng Marcos administration na merong katiwalaang ginagawa sa flood control projects. Pulong Duterte. Diba? Kumusta nga pala ang 51 billion pesos? Dudang-duda na naman dito ng mga DDS, mapupunta na naman dito kay Pulong. Eh saan pa nga ba? 'Di ba? Yung kanyang 51 billion pesos na na budget na 'yon para 'yon sa flood control. Eh siyempre talagang madadamay dito yung mga Duterte at dapat iimbestigahan dito at saka iimbitahan dito itong si Pulong Duterte makabayan. O, diba? Sangkot pa rin dito ang mga Duterte. Hindi sila makakalusot dito. Okay? So anyways, mga kababayan ko, siya nga pala, no, before tayo magpatuloy sa ating talakayan, ishare natin. Nandyan sila si Ernesto Nacion,
Hatso Rita Bulayo, Sandy Rosario, Aladen Impok, Hatso Nehemias Martino, Evangeline Rerolle, Bulaklak Kabiling, Hatso Rosalina Dumawal, Joseph Magalion, Ronald Malpaya, Hatso Vida Ding, Eugenio Ekling, Leonida Wibrecht, Ermalin Aituna, and hi to siyempre shout kay Sir Jaime Garcia, Direk Erwina Argilies, and Direk William Mayo. Okay, mga kababayan ko, sino ang bumilib dito sa kameraman kahapon sa zona ni PBM? Napansin ba natin yung mga kameraman? Di ba ang ganda ng mga angles, mga kababayan? Talagang nag-improving. Noong una kasi sa yung first 3 na zona ni PBM, basic kasing ginagawa nila eh. Pero at least, dito sa fourth zona ni PBM, meron na mga magandang angles, di ba? Meron silang portion nila na dramatic tingnan. Yun ang maganda, nag-improve sila. Lalong nag-improve doon sa meron nang babanggitin si PBM na mga issues at kung sino ang sangkot na makabayan. Napansin ba natin yung kameraman doon nakapan kaagad kay Camille Villar makabayan? Yun na pag-usapan na, yung papasok na si PBM doon sa issue daw ng tubig na marami pa rin pong nagreklamo, marami pa rin pong mga problema. Yung mga consumer dito na nakatap sa prime water makabayan. Even though na hindi yun binanggit ni PBM yung prime water. Pero alam natin kung sino ang kanyang pinapatamaan doon. Kasi 'di ba sinabi niya yung tungkol dito sa buwatan ng dalawang yung 'di ba sinabi niya yung sa LOA or sa local water district na ahensya yata ang tawag niya makakaban. Basta tungkol sa local water district and also sa joint venture ng private company ng issue na yan na hanggang ngayon meron pa rin problema. Talagang maraming problema ang ibinigay itong prime water hanggang ngayon. Kahit doon sa zona kahapon, maraming nagpo-post kasi ng picture makabayan nung nabanggit na ni PBM yung tungkol doon sa prime water. At saka nakita doon sa picture itong si Camille Villar na mukha yata ang gusto nang magtago sa kanyang table makabayan. 'Di ba? Parang para talagang kandila na malapit ng maupos makabayan si Camille Villar kahapon. Napansin ba natin? At saka good job, no? Good job sa ating mga kameraman kasi napakabilis na makabayan. Okay? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Prime water ng mga bilyar. Ayan prime water ng mga bilyar. Damay sa zona. Ayaw na ng Pangulo ang walang supply na tubig. Meron nakarating na to sa kanya yung report ng Local Water Utility Administration o LOA na nagsagawa ng investigasyon dito po sa tie-up agreement between prime water ng mga bilyar at saka po district water ng LOA. Marami daw hong pagkakamali, maraming pagkukulang. So, hindi talaga pinlampas niyan. Alam nyo, nasa dekada na po kasi yung problema yung kapalpakan ng prime water ng mga bilyar. Dekada na yan, hindi ho yan bago. Ngayon lang ho talagang lumala dahil libo-libo na. Napakarami ng pamilya, libo-libong pamilya dito sa buong Pilipinas halos na merong kontrata or ang prime water ng mga bilyar na nagsusupply, palpak na palpak ito. Naon lang sinabi po ng LOA na ito ay attached agency, ang LOA, noong panahon ni Duterte at panahon ni Mark Villar na Secretary ng Public Works. Kaya yun si Mark Villar, Senator Villar, meron din pananagutan yan. Kasi siya pala yung Public Works Secretary, attached agency, ang LOA, at yun ang maaaring dahilan kung bakit maraming nakuha na kontrata or agreement between Prime Water, yung kanilang company, at saka yung District Water under LOA, under DPWH Secretary Mark Villar. Yan palang nangyari dyan. Ang kapal ng mukha talaga ng mga taong ito. Nakarating na daw sa Pangulo ang official report at recommendation ng Local Water Utility Administration. Ang LOA, under Administrator Salonga yata, hindi akong kakamali, ay nagrekomenda na matapos ang investigasyon. Nakita na may kaduda-duda noong nakaraang gobyerno. Kasi nga si Public Works and Highway Secretary Mark Villar noon, ngayon Secretary Villar, yung kanilang pamilya ang may-ari ng prime water na nagsusupply ng tubig, pero palpak din. Okay? Kapalpakan, sabi nga ng Pangulo. Walang supply na tubig, kawawa ang mga mamamayan. Pero nagbabayad. Yun pong mga district water under ng LOA, Local Water Utility Administration, attached agency
Pag sinabing attached agency under ng Office of the Secretary ng Department of Public Works and Highway ng panahon yun, Mark Villar ang Secretary. Di ba conflict of interest yan? Villar family ang prime water, tapos attached agency ang LOA District Water na kasapakat, nakipag-tie up sa prime water para sa pagsusupply ng tubig, pero palpak naman. Malinaw na conflict of interest yan. Bawal na bawal yan, pwedeng kasuhan sila. So talaga itong public works, mula pa ng araw, kahit na ako reporter pa, talagang corrupt yung public works na napakaraming magnanakaw dyan. Grabe yung commission dyan. Maabot ng 50% yung ibang ghost project pa. Ito, yan naman. Ganyan pong katindi. Ha? Panahon ni Duterte, panahon ng mga Villar, nang lumaki ang prime water na nagsusupply ng tubig Luzon, Visayas, Mindanao, pero mas matagal ang oras na walang supply. Hindi nakakumpleto sila ng maghapon ba lang. Ang mga reklamo, 2 hours sa umaga, sa hapon hindi na darating, kinabukasan na ulit. Araw-araw yun. Dekada na po yan. Sa Southern Tagalog, Central Luzon, hanggang Northern Luzon. Sa ilang parte sa Mindanao at Visayas, meron din palang prime water. Masyadong namayagpag ang mga Villar at ang prime water at ang kailang company noong panahon ni Duterte. Dahil nga po attached agency ang LOA under Secretary Villar ng LOA, at ngayon ay malinaw po. Inuulit ko nag-imbestiga na, nakarating na sa Pangulo, nabasa na rin niya ang recommendation at findings ng LOA, kaya nasabi niya kagabi doon sa SONA na talagang merong kapalpakan, may problema at kanya raw pananagutin. Kayo magkapatid na Villar kahapon doon sa SONA, halos halos parang gusto magtago doon sa upuan Kasi nandun yung magkapatid, si Camille at saka si Mark. Anak nila ng mga Villar. Silang may-ari ng prime water. Tapos tinukoy ng Pangulo yung, kung hindi man tinukoy yung prime water, pero sinabi niya yung supply ng tubig, palpak. At inimbestigahan ng LOA, wala namang inimbestigahan ng LOA kung hindi yung prime water. At yan ay pinag-utos ng Pangulo. Ayun na po yun. Hindi man tinukoy, pero yun na yun. Kasi pinag-utos ng Pangulo matapos ang series at napakaraming reklamo sa prime water. Nung magkaroon ng investigasyon, inireport sa kanya na mayroon talagang kapalpakan, binanggit niya sa SONA. Mga Villar, kaya nga pinuko sa camera yung mga Villar, parang halos gusto magtago nga doon sa table, sa kahihiyan. Kasi kanila yun. Ito pinapaliwanag ko dahil inamin ng administrator ng LOA, ulitin ko attached agency under ng Public Works Secretary ng panahon yun, ang LOA at District Water, naka-tie up ng prime water na pag-aari ng mga Villar. Malinaw pa yan sa sabaw ng flooding ng baha na conflict of interest, bawal na bawal yan sa panahon ng Duterte at mga Villar na mayagpag sila. Pwede naman may kapag-attach itong local water district dito sa siyempre meron naman kasing programa ang gobyerno natin na joint venture makabayan sa mga private. Pwede naman kasi yan, wala problema. But as long hindi siya conflict of interest. Katulad dito sa panahon po ni Digong, di ba? Sino ang namayagpag dyan sa tubig magkakabayan? Di ba yung mga Villar? Pero hinahayaan na nila, tinutolerate na nila na merong problema yung prime water. Sa panahon kasi ni Digong, siyempre, ganon siya kasi nga maraming pera ang Villar magkakabayan. Nakakabenepisyo itong si Digong. Siyempre, bilyones Diba? Pakitaan ka ng perang malaki, bilyones, gaganon yung bunganga mo. Pero nasaan doon ang tapang ni Digong magkakabayan? Diba? Na mukha siyang matapang daw sa harap ng kamera kapag babanatan niya yung ibang mga tao, yung mga against sa kanya, yung hindi sumasabay sa kanyang paniniwala, diba? Yung ayaw sa kanya, binabanatan niya, tinatakot niya, diba? Minumura niya. Pero dito sa mga Villar, hindi niya kayang gawin makakabayan na napakaklaro talaga na merong conflict of interest. Prime water, nandyan sa gobyerno natin, itong si Villar, si Mark Villar, and also itong si Camille Villar makakabayan. Pero bakit nagiging bulag itong si Digong pagdating dito sa mga Villar makakabayan? Bakit kaya si Ivan? Siyempre, ganyan yan, di ba? Kahit marami problema, actually, dyan sa Cebu Makabayan, merong prime water dyan. Meron po dito sa part of Leyte. I think dyan yata sa may Baybay Leyte, sa unahan Makabayan. Kasi narinig ko meron daw dyang prime water. Ang laging problema ng prime water, kapag umaga, halos
mas malakas pa nga yung mas malakas pa nga yung yung tagas ng ihi natin mga kababayan. Mas malakas pa lalo pag pag umaga. Kapag lalakas ng konti, yung tagas ng tubig mga kababayan, parang tubig tai talaga napakaitim mga kababayan. So yun ang problema sa prime water na hindi pa rin nila nasolusyonan hanggang ngayon. So tama lang ginawa ni PBM na sila ay pinaparinggan dito during sa SONA. Malaking sampal yun mga kababayan. So dapat na talaga ipapatawag ulit ito si Mark Villar dyan sa Senado kung magkakaroon ulit ng investigasyon mga kababayan. Itong si Camille Villar, ipatawag rin itong si Cynthia Villar, kahit wala na siya sa Senado, dapat ipatawag pa rin yan. At saka sila ay pananagutin dito mga kababayan sa ibinigay nila na problema sa mga kababayan natin. At dapat pananagutin kung sino ang nakipagsabuatan dyan sa local water district dito sa joint venture na ginagawa nila ang programa naka-attach ang prime water mga kababayan. So dapat managot yan sila, okay? So hindi dapat yan ay baliwalan natin kasi bilyar yan delikado 'Di ba? Delikado kasi kapag kakalabanin ninyo legalidad kasi siyempre mapira yan. Delikado baka baliwala lang mga kababayan. So ngayon, dapat we have to stand on our ground. Dapat matapang na ang mga Pilipinong harapin itong mga Villar na to at saka itong mga Duterte na to mga kababayan. Okay? So anyways, nandyan rin si Ashen, Phil Macabato, Sports Shinobi from South Korea, Hanso Marilo Bidnarek, Tony De Los Reyes, Joliet Sanakawa, Shirley Risman, Emel Porto, nandyan rin si Mabel Sulit from USA, hi to Evelyn Garcia, Annalyn Biden, Robert Bernante from Cainta Rizal. I-shoutout natin si Lito Bungalan at Bungalan family from Muntinlupa City, Manila. Okay? And also, bumili rin po ako kahapon sa SONA itong mga cameraman mga kababayan. Kasi kapag meron nang babanggitin si PBM na magiging highlight at saka medyo funny rin po mga kababayan, nandyan lagi yung cameraman nakabantay o reading ready. Maganda ka ng reflexes, no? So okay talaga yung cameraman kahapon. Like for example, doon po kay General Torre mga kababayan. So anyways, hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-move on itong mga DDS doon sa ginawa ni General Torre na kung saan napahiya itong si Baste Duterte mga kababayan. Hindi naka-move on itong mga DDS. At meron silang rally kahapon doon sa Dahig mga kababayan. Binanatan nila itong si General Torre. So ito ang kanilang sinasabi. Kasi parang si Kwan, itong isa pa tong nagmamagaling na si General Torre. General Torre, boxing tayo, dalawa tayo, man-to-man. Kahit anong oras. Public servant ka, madaming Pilipino nakabis sa'yo. Hindi ka na nahiya sa mga kwan mo? Bukbukan dyan, hindi yan ganyan. Dapat more on people works. Yung mga rules, mga laws, limit mo. Huwag kang makipagsali sa mga lulul-level na mga tao. Masyado kang show off. Show off ka masyado. Talaga pinatulan mo yung mga, ano ba yung tingin namin sa'yo nun, okay yan. Kasi ginagawa lang niya yung head of kanya yan. Boss niya, parang gano'n. Si BBM. Okay lang yan. Natural yun. Pero yung ginagawa mo yun, anong sa tingin mong pan mo? Pinaglalaban mo dyan. Ano yun? Show off yan? Ano yan? Wala. Nakakatulong ba yan sa kwan mo? Paro ka maritis mo kasi. Napansin mo ba ang sinabi nung isa yung katabi mga kababayan na General Torre, huwag kang sumali dito sa mga low level na mga tao daw. Huwag kang sumali sa mga low level. Ang ibig sabihin, low level pala ito mga Duterte. Diba? Nadulas talaga Ibig sabihin ba na low level itong si Baste Duterte? Mas sabi ang DDS So walang kwenta, low level ka pala Tapos gusto mong aasarin yung isang PNP chief. Low level lang yun itong si Baste Duterte mga kababayan. Mismo, nagsabi ang DDS. So ngayon, sila ay sinagot mga kababayan. Siyempre, yung mga banat na mga DDS supporter, sinagot na ngayon ni General Torre. For more details, let's watch this. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron hong mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? I'm not aware of the travel document. At saka, well, sarado na nga yun Pero saying that, no, hindi naman yan ang una niya sinabi, di ba? Hindi naman yung kondisyon niya nung unang
i-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity vaccine match. Ang una niya sinabi kaagad, drug test sa lahat ng government officials. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun. Di ba? Tsaka, it's just a boxing match. Sporting event lang yan na fundraising. Walang pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka. Di ba? We are participating in golf. Nagpo-fundraising din. We are participating in shooting competition. Fundraising din. We are participating in running fun runs. Fundraising din. So, what's the difference? We want to participate in a boxing match. Fundraising din. No difference. Okay? Tsaka ando naman ang lahat ng opisyalis at ando naman ng security and safety safeguards. Kaya lang, medyo yun. Nagkakasubukan siguro dahil ito tunggalian. Meron tayong ping-pong tournament. Fundraising din. Badminton tournament. Fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament. Fundraising din. So, it's just another sporting event. Mauricio. Yes. Sir, sabi mo kanina, police should not allow themselves to be bullied. Tapos sabi mo, we stood up to the bully and the bully ran away. Salamat, Alfred, sa tanong na yan naman. It will give me another opportunity to clarify that. Pero talagang sa totoo lang, this is, we've been bullied. I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala doon. Actually, then a few days later, during the Kadayawan Festival, I made it a point na pumunta ako sa Kadayawan, sa send-off ng Kadayawan Festival Forces. Doon ginawa yon sa DCPO, Davao City Police Office. Nakipag-lunch ako dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun na send-off. Andun ang lahat ng mga puwersa at siya ang guest of honor supposedly. Bigla na lang ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay. So, really, nothing happened, no clarifications were made. So, kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari para malaman kung ano ang pwede namin makapagtrabaho kami makapagtrabaho kami together. That was even before Kibuloy and that was even before the Kibuloy incident. So, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si Senator Bato doon at nagkandak ng hearing. Nakita kami sa City Hall naman. I would have approached him going to the restroom. Umiwas naman siya. Ayaw niya rin ako makausap, ayaw niya rin ako makaharap at makalapit sa akin. So, and now, here is again another threat. And now that I'm the chief of the Philippine National Police, kung hindi ko naman kasal, sabihin nila, duwag ako. Di ba? Yun naman nasasabihin na kasunod nun eh. So once and for all, dapat tundukan na natin to. Pinalampas ko siya sa, sinabi niya sampalin ako. Because all I said is, threat is one thing and doing it is altogether another. Natuwa na yata siya na ibuli tayo in public na ganon. Right now, I am may mga nagreklamo na talaga, ng ICC ang reklamo, tinanggal ang humanity ng ating mga kababayan. Sabihin natin adik rehabilitation centers sarado natin lahat ng rehabilitation centers ba ganyan? Barilin na natin lahat ng mga adik. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang adik Pero ang mga yan, may proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin, i-rehab natin kung kinakailangan. Sa mga nagbebenta naman ng droga, wala tayong patawad dyan. There's no compromise with that. Puhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayag na may mga tao dyan na gumagala na nakabonet, nakahelmet, at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun because that's not within the ambit of the law. At hindi ka maamin yan ngayon ng mga taong inaakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, imbestigahan, mag-invoke na ngayon ng right to remain silent at mag-invoke ng right against self-incrimination. Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy.
Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, sarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa meets natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Hindi po pwede yan. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanyang mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. O, di ba napahiya yung mga DDS mga kababayan? Bully naman kasi itong si Baste. At saka sinabi ko na ito noon mga kababayan, noong time kasi na pinalagan na ni General Torre itong hamon ni Baste Duterte na suntukan mga kababayan, nakita natin na napuno na itong si General Torre. At ayaw ni General Torre na lagi na lang siyang ginaganyan ho ni Baste Duterte kasi siyempre ginawa siyang katatawanan ng mga DD supporter. Kapag hindi kasi papalag si General Torre, sasabihin na naduwag o natakot sa mga Duterte mga kababayan. So yun na ang desisyon ni General Torre. Pinalagan niya, hinamon niya ng boxing, pero ang naduwag dito yung mismong bully mga kababayan. So maganda ito kasi tinuldukan na ni General Torre ang pagiging bully ni Baste Duterte at na-expose ni General Torre kung anong klaseng tao at sa kalidad, meron itong mga Duterte mga kababayan. Itakot naman pala mahilig manakot, pero takot naman pala na duwag mga kababayan. O, di ba? So, merong magandang epekto yan. So, anyways, dito rin tayo sa ating good news mga kababayan para alam nating lahat. Para alam rin po ng mga DDS kung ano yung mga lakad ginagawa ng ating presidente, kung ano yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, at saka ano yung mga proyekto meron tayo ngayon under sa Marcos administration mga kababayan. For more details, let's watch this. Pag-usapan naman natin ngayon yung infrastructure na mga proyekto ni PBBM. Unang-una na dyan yung Metro Manila Subway na ayan po sinabi ni PBBM na bago matapos ang kanyang termino, meron ng 2 o 3 istasyon, tama ba ako? Tama. Ang magagamit na sa subway na yan, which is napakaganda kasi first time tayong magkakaroon ng subway dito sa atin. Maganda ba yung ganyan project na yan? Nako, palerista, ka-coffee. Anong naandun ako talagang namangha ako. Sa Campanginaldo Station? Siguro, kumbaga, once in a lifetime experience yung habang ginagawa yung subway. Dalawa lang kami ni 31 million movement na vlogger na nakasama dun sa platform, no? Sa mismong subway, no? At talagang nakakamangha. Sobrang nakaka-proud na itong proyekto na to ay ginagawa sa panahon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Although nung 1970s pa, sa kanyang ama, sinimulan ang studies nitong subway na ito. Sa tatay pala niya? Yes. Tatay niya palang clear. Isipin mo, para ka nasa Japan, no? Nasa ibang bansa. Correct. At ang kagandahan nito, mula East Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3, connected na. Correct. Tapos hanggang airport? Yes, may mga parang, common stations pa yan. Parang ibang bansa na rin, no? Parang ibang bansa na may common stations pa yan. Hindi ka nalalabas sa train system. Pwede ka nang huminto sa may LRT2, na station. Ganda, no? Bibiyahe ka naman papuntang Recto, tuloy-tuloy na, connected na. Parang yung sa sinasabi ko, parang sa Hong Kong, no? Hindi mo na kailangan magpahatid o magpasundo Kasi pwede ka nang sumakay ng train or subway, no? From the airport, uwi ka na sa inyo, magsasubway ka na lang. at tutok si Presidente dyan, mismong siya yung nag-inspeksyon dyan sa Campanginaldo Station. Talagang tinitiyak niya, on time ba tayo dyan? Kasi minamadali din sinasabi din ng mga tao din 24/7 yung kanilang trabaho dun para mabilis na matapos. At anong sinabi niya dun sa short message niya sa mga media? Ang sabi niya, impressive. At napakagagaling daw ng mga Hapon gumawa ng subway. Japanese technology. Dito yata sa Asia, tayo na lang yata walang subway kung hindi ako nagkakamali. Kasi mga napuntahan ko basta may mga subway na Kaya ingit na ingit ako sa
sa train system nila kasi napakadali. Pag pupunta ka ng airport, di mo kailangan magmadali. Correct. Kasi doon ka lang sa train, pagbaba mo airport na nila. Kwentada mo na yung oras. Lalo na yung sa South Korea. Mismong airport, may subway. Connected na, no? Oo. Ang ideal, kasi ngayon, ang biyahe, 2.5 hours, no? Mula Valenzuela, papunta dyan sa Pasay, 2.5 hours ang biyahe. Once na maging operational na, itong Metro Manila Subway, 45 minutes. 40 to 45 minutes. Ang laking reduction. At tinataya na 500,000 mahigit na mananakay ang sasakay dyan everyday. Piruin mo, no? Napakadami. Napakadaming trabaho. Napakadami. Kung tutusin mo, yung mga tao na yan, swerte nila, maaabutan nila yung subway na mag-ooperate talaga. Kasi etong subway na to, kakaiba talaga to sa lahat ng train system natin kasi ito yung nasa ilalim ng lupa. Talagang etong subway na to, magdadala ng malaking progresibo sa mga lugar na tatamaan yan. Kasi syempre, yung foot traffic, dadami sa mga bawat lugar. At para sa kaalaman nating mga manonood, no? Yung subway po na to, i-connect din po to sa mga MRT, LRT. Correct. Para darating po yung time na kahit hindi na po tayo magdala ng kotse, pupunta na lang po tayo sa isang stasyon ng either MRT, LRT, or subway. Tapos kung saan ka man pumunta sa Metro Manila, mararating mo through itong mga railways na ito. Alam niyo mga kabibang, kapag natapos lahat itong subway, itong NSCR, connecta na yan, tatamari ka na magdala ng kotse para sa ibang bansa. Kaya diba? malaking bagay yan sa traffic congestion, solusyon sa traffic congestion, yung mass transportation na pinapaganda. Totoo. Napakalaking bagay niyan once maging operational na yan. Etong pinag-usapan natin, subway ito ha. Ito pa sa maganda, yung NSCR na talagang... yung North and South. Nakita naman natin sa Balagtas, 90% tapos na, riles na lang ang kulang talaga, di ba? Tama. Napakalaki, no? Isipin mo, siguro hindi mararanasan ng mga commuter doon yung mahabang pila. Kasi napakalaki ng istasyon na yun, napakaraming teller na bibilihan ng mga ticket. Mga ka-BBM, itong North-South Commuter Railway. From ano po yan? Clark to Calamba, Laguna. Clark, Pampanga to Calamba, Laguna. Kaya talaga north to south yan. At yan ang palagay ko, game changer of game changer. Isa sa pinakamalaki. Sobrang gandang proyekto. Hanggang saan yung istasyon yan? Magsisimula ngayon sa Clark, Pampanga, at ang ending yan, kapag natapos lahat at fully operational, may phases kasi siya, nasa Calamba. Laguna. Pero inaasahan na kung di ako nagkakamali, by 2028, at least hanggang Valenzuela ata tapos na. From Clark to Valenzuela. Yung napuntahan natin sa Balagtas, Tutuban hanggang sa Malolos. Kasi magkakaibang mga developer yan, magkakaibang nagko-construct. So sabay-sabay ginagawa. Iba't Kaya iba. pala ang bilis, ano? Correct. Sumimoto rin yun, pinuntahan natin sa Balagtas. 3 stations, nasa kanila yung kontratas. Japanese technology din yung ginagamit. The same way na gumagawa ng subway dyan sa Camp Aguinaldo. Mga ka-BBM, about a week ago, nabigyan din kami ng pagkakataon na masilip yan. Yung mismo station sa may Balagtas. Gaya na nakita nyo sa video. Bulacan. Gaya na makita nyo sa video. No? Kaya talagang napakaganda po. No? Masasabi mo na it's really happening. Lahat ng Build Better More sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nangyayari. Yun yung sinasabi mo, Yam, kanina, no? Yung phase 1, magsisimula sa Clark International Airport hanggang Valenzuela po yan. 13. At total of 13 stations. Phase 1 lang yan. Kasi maraming phases yan. Hanggang maidugtong mo na mula dyan sa Clark, yung sinasabi kanina, hanggang doon na sa Calamba. Mas maraming station to kasi nasa ibabaw ng lupa. Hindi katulad ng subway na napakahirap dahil bumubutas tayo sa ilalim. Yung binanggit ni Kakopi, phase 1 yun. So yung phase 2 niyan, eto, Nichols, Alabang, hanggang Calamba, Laguna. Mula October 28 hanggang December 2031 ang target niyan. So 3 years construction din yan. So, hindi na si PBBM ang presidente, pakikinabangan na yan na susunod na administrasyon. Malay ma-extend. Wala, bawal sa konstitusyon. So ibig sabihin, sa loob pala ng 6 na taon, itong proyektong na to, tapos na lahat. Fully operational na. Kasabay na niyan yung kaya swerte yung susunod na administrasyon kasi magaganda yung tinanim na projects ng administrasyon ni PBBM. Ang swerte, pressure sa kamo. Kung paano niya tatapatan yung ginawa ni PBBM. Paano niya higitan. I-sustain niya na lang yun. Pressure yan kasi isipin mo naman, kaliwat ka na yung project ni PBBM sa magsasaka, sa agrikultura, infrastruktura. At tingnan mo naman, ang mga kasakay dyan sa NSCR na yan is from 800 to 1 million na tao kada araw. Grabe, kada araw. Grabe, no? Isipin mo naman kasi tao pa lang yan, hindi pa kasama yung goods. Correct. Diba? Yung kasi goods. kapag tinransport mo dyan ang goods,
definitely mas malaking matitipid na mga nagnenegosyo. Correct. Kasi mas matipid ang railway At ito maganda dyan, kapag natapos na yung Calamba hanggang Clark na NSCR na yan, 365,000 ang posibleng magkaroon ng mga panibagong trabaho dyan. Dahil yung train system na yan, marami maibibigay na trabaho sa mga kababayan natin. Actually, malaking malaking contribution ito. Yung mga construction ng mga railway systems, malaking contribution yan. Kaya mababa yung unemployment rate natin dito sa Pilipinas. Kasi ang daming infrastructure projects Kaya marami nagkakaroon ng trabaho. Sa subway, ilang trabahador nun. Correct, napakarami. Sa NSCR, napakarami. Diba? Kaya yung mga proyekto ni PBBM, hindi lang basta nagpapaganda sa Pilipinas yan. Nagpapaganda pa ng buhay ng ating mga kababayan. Talagang masasabi natin game changer and flagship talaga, no? Flagship projects, no? Kaya na talagang legacy. Kaya nakakatawa yung mga nagsasabi mga dilis na wala daw big ticket projects ang administrasyon ni PBBM. Ano tawag mo dyan? Napakarami. Mga bulag kasi yan. Mga bulag kasi yan. Sa totoo lang, mga ka-BBM, ang daming nga sinabing projects nung panahon ng dating administrasyon, pero madami doon hindi natuloy. Kasi yun nangako na magpopondo yung Chinese government, no? Halos wala pa atang 10% ang tinupad sa kanilang mga pangako. Kaya marami pong nabinbin. Kaya ito pong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang naghahanap ng mga paraan para matuloy ang mga proyekto na yan. So, tandaan natin mga ka-BBM, etong subway na to, etong NSCR na to, kapag matapos to, talagang giginhawa ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga nagko-commute. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap mag-commute. Tayo, alam naman natin, may mga service tayo, hindi natin naranasan ang hirap na yan. Pero doon sa mga kababayan natin na araw-araw pag pumasok, fresh, paglabas, mandirigma, magiging komportable na sila. Dahil etong mga train na to, mag-ooperate na kapag natapos na lahat. Dahil ito ay proyekto ni PBBM. Buti na lang, abutin pa natin. No? Ako medyo... abutin pa yan? Medyo malapit nang umabot sa senior citizen. Abutin mo pa yan. Sakto pag nagbukas yan, sir, nasa priority lane ka na. May discount na. May discount 50%. Ako wala pa ako. Sana ganun din, di ba? Kasi ngayon MRT, LRT, 50%, senior, tsaka estudyante. Sana pag yung mga subway system, definitely subsidized ng government yan, sana 50% pa rin yung estudyante tsaka senior. Diyan mo ma-realize, tama pala yung mga pinagdadakdak ng kabataan ko Napapakinabang ako lang yun. Then by the way, narinig ko pala si Secretary Vince Dizon isang araw. In-interview ni Ted Filon sa radyo. No? Yan palang katulad ng NSCR na yan, ipapabid public-private partnership para yung maintenance and management, private ang mag-handle. Katulad ng ginawa sa NAIA para maging efficient ang management. Correct. Correct. Malaking bagay yan Yun yung mga bagong strategies Kasi pag puro gobyerno lang, alam mo naman sa gobyerno, di ba? Yan yung asar dyan Kasi gobyerno yung nagpagawa. As compared sa mga private, mabilisan kumilos, paspas, karipas. Ganyan naman lahat. Kahit sa ibang bansa, yung mga train system nila, hindi gobyerno yung nagme-maintain, hindi gobyerno. Talagang private sector yung nagme-maintain yan. Kasi syempre, para nga naman matutukan ng gusto. Tingnan nyo na lang NAIA ngayon. Ganda. Walang pila. OFW, dire-diretso, may kain pang libre. Diba? May higaan na. Pag delayed yung flight mo, may higaan nakita ng ganyan, mabiyahe ka na lang. Kapag habang naghihintay ka ng flight mo, may matatambayan ka. Pag dilis, pwede gumamit sa OFW lounge? Pwede, kahit pakapalan mo ka, pwede. Mga ka-BBM, gusto ko lang i-emphasize, etong project na to, grabe ang trabaho malilikha sa ating mga kababayan. Kaya tiyak na uunlad ang ating bayan pagdating sa mga proyekto na yan. Sagot din niya sa mga naghahanap, saan daw napupunta yung pondo ng gobyerno? Ayan, dyan napupunta. At hindi lang yan Hindi lang yan, wag natin kalimutan yung pabahay ni PBBM. Isa pa yan. Which is talagang napakaganda. Ako para sa akin, ito talaga napakaganda talaga ng proyekto na to ni PBBM. Ito kalat to sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Etong pabahay na to, gaya nung napuntahan namin sa Bulacan, gaya na nakita nyo sa video. Sa Bukawi, napakaganda, no? 11 buildings po yan, na gaya na nakita nyo, 6 pa lang yung ginagawa kasalukuyan. Sa isang lugar pa lang yan. 11 po yan, at ang mabibigyan ng pabahay dyan ng mga kababayan natin ay 4,000 lahat ng pamilya. Grabe. At yung location niya maganda. Maganda yung commercial. Hindi lang maganda. Ang ganda talaga ng mga units. Talagang condo type po yung mga units ng pabahay ni PBBM. So talagang hindi mo sila masasabing may hirap na or low cost, no? Dahil sa condo style po talaga. May nakausap tayo ron, ano pangalan nun yung babaeng nagbigay sa atin ng Jollibee? Ang pangalan nun?
Nagbigay na si Ang ma'am. pangalan Basta nun, si ma'am. Si ma'am, nakalimutan yung Shout out pangalan, kay ma'am. Yan. Pati sa engineer nila, ayan, si Ma'am Rosemary, pati sa engineer nila, talagang sinigurado naming 5 kung matibay ba yung ginagawa nila. Baka substandard gaya ng mga nakaraan. Ang sagot nila, eto, gaya na nakikita sa video, matibay daw po talaga ang ginagawa nila kasi sila raw talaga ay mapapahiya kapag yan ay nasira dahil doble gasto sa kanila yan. At hindi lang yan, dyan sa Bukawi yan, pinuntahan natin. Pinuntahan din natin yung sa Asingan. Ay, sa sinisimulan Asingan, Pangasinan. na. Oo, sinisimulan na rin. Marami din po ang makikinabang dyan. 288 units po yung ipagkakaloob dyan sa Asingan. At yung mga beneficiaries, mismong mga taga-Asingan. So, ibig sabihin talagang maraming pabahay na ginagawa, sabay-sabay, ano? Marami sabay-sabay yan. Kung di ako nagkakamali, meron dyan sa Taguig. Meron dyan sa Batasan. Sa Marikina, meron din. Meron din sa Malabon. Yung pinuntahan natin, Santa Maria, Bulacan. Meron nag-advise Bukawi ba yun? Bukawi. Pero iba pa yung Santa Maria. Iba Kasi may pa. nagsabi sa akin, may Santa Maria pa daw. Iba pa. Hindi na natin napuntahan kasi goal na tayo sa oras. Kasi sa umulan talaga. Oo. Ngayon yung mga pabahay na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, yan, kasalukuyang ginagawa. Kaya kung nakikita nyo, nababawasan yung tambay sa lugar nyo kasi dyan nagtatrabaho. Oh, di ba? Ang daming trabaho nagagawa ngayon ni PBBM na ibibigay sa mga kababayan natin. In fairness, yung mga construction worker, ang laking pasalamat din nila. Oo naman. Kasi nagkaroon sila ng trabaho dahil sa pabahay na yan. Kasi kung titingnan natin yung mga bawat building na yan, sa tingin mo ilang gumagawa niyan, hindi lang 100 yan. 11 na building yan. Teka, batiin natin si Secretary Jose Aliling, yung bagong kalihim ng housing, no? Dahil nakasalalay sa kanya yung pag-asa at legasiya ng ating Pangulo na talagang maraming Pilipino na mabigyan ng pabahay sa termino niya. Oo. So, inuulit po namin mga ka-BBM etong mga proyekto ni PBBM, hindi lang basta-basta magbibigay sa atin ng kaluwagan sa buhay. Ito ay nagbibigay sa kaluwagan ng mga nagtatrabaho dyan natin mga kababayan. Kung napapansin nyo, mababa po ang unemployment rate natin kasi andiyan po lahat sila ngayon, busy magtrabaho, pagandahin yung proyekto ni PBBM para maibigay sa atin ng maayos at mapakinabangan natin. Siyempre, kung masipag ang presidente, papahuli ba? Yan, papahuli ba si First Lady? Nako, si First Lady ang... First Lady pa. Kumbaga sa mga secret weapon, si First Lady ang pinaka-secret weapon ng ating Pangulo. Correct. Dahil lahat ng napaka-importante na legacy projects ay hinahawakan din ni First Lady. Katulad ng IGOB at katulad nitong Philippine International Exhibition Center. No, isang game changer naman pagdating sa meetings, conventions and exhibits. Teka lang, putulin kita. Kasi hindi yan naiintindihan ng mga dealies, yung BIEC, yung MICE. Ano ba yan? Yan, paliwanag mo sa mga yung dealies. PIEC, yan po yung pinakapangalan ng proyekto. Yan po yung pinaka-establishment. No? Tawag po dyan, Philippine International Exhibition Center. Yes. No, ang MICE naman po, MICE industry, ang ibig sabihin po ng M ay meetings, ang I incentives, ang C conferences, and ang E exhibitions. Yan po ay isang industry or negosyo o economic activity na kung saan lahat ng mga tao na gustong magkaroon lang sila ng meeting, exhibitions, conferences and exhibits, pwedeng diyan ganapin. Tapos kumpleto na yan. Depende sa dami nyo, no? Na-a-attend sa mga activities na yan. At kayang mag-accommodate yan ng hanggang 150,000 na tao. Yun ang kagandahan. Kasi noon, actually, when it comes to Southeast Asia, hindi ganoon kaganda yung MICE industry natin kasi limited yung mga venue natin kung saan pwede mag-conduct ng international exhibits. Tulad na sinasabi ni Sir Yayam, imaginein mo 150,000 ang capacity niyan. So yung mga world activities, world exhibits, pwede nang gawin dito sa Pilipinas once na maging operational na yung PIEC. Kasi ang ka-BBM, ang right now, ang MICE share natin sa buong mundo is around $95 million worth ang MICE currently. Kapag natapos yung PIEC, magiging $950 million. Close to Malaysia, na leading. Yes, sa ganyang mga activities. So, napakalaking bagay po yan. Kumbaga, mamumuhunan ng gobyerno para mag-attract ng mga ganitong clients or activities dito mismo sa Pilipinas. So, in terms of tourism receipts or tourism revenues, tiyak na lalaki talaga ang ating kikitain. So, etong si First Lady, talagang sabi nga ni Yaya, may Midas touch to. Lahat ng ginagawa na ito, talagang malaking pakinabang sa mga Pilipino. Gaya na lamang, huwag na tayo lumayo. May Esplanade.
Yan. Nakita nyo? Hindi mahulugan ng karayom. Napakaraming turista. Kami pumunta kami, Oo. ordinaryong araw, grabe ang daming tao. Grabe, dami kasi pagkain. Kaliwat kanan, yung pwede mong kainan. Dami. Kasi, no? Enjoy kasi pumunta. Economic activity na buhay dyan sa lugar na yan. Tuwang-tuwa nga yung mga negosyante, yung mga small businessman na mga banda sa lugar na yan. Kasi nakakapagtinda sila doon sa Esplanade mismo na napakaraming tao. Kaya nga sabi nga nila, laging malakas yung kita nila. Kasi kung titignan mo yung video, grabe yung nakita kong video. Kahit hagdanan, may mga nakatambay. Sobrang daming tao. At ang maganda dyan sa Esplanade, walang ginastos ang gobyerno dyan. Kasi ba? pribadong sektor ang nag-budget dyan. Paliwanag mo mabuti yan kasi yan ang hindi naintindihan ng dilis. Okay. Ang naging sistema kasi dyan sa Esplanade, yung mga private companies, nagtitiwala sila sa administrasyon ni PBBM at ni FL. So sinagot na nila yung gastos sa renovation, sa construction, kasi dinugtungan nila yan yung Pasig River. May portion dyan na nag-construct sila parang magiging platform. Gastos lahat yan ng pribadong sektor. Alam niyo ba kung magkano? Magkano, sir? 18 billion ang project cost niyan. Kasi napakahaba niya, ilang kilometro. No? Kasi may phases din Ibig sabihin, yung pera na yan, galing sa mga private na negosyante yan? Yes, ang maintenance, dyan papasok si government. Ganon kataas ang kredibilidad ng first couple. Bakit tinintay pa nila sa First Lady pag katiwalaan nila negosyo na yan, hindi na doon sa dati? Kasi hindi niya alam kung sino pagkakatiwalaan doon Baka mabulsa. 13 kasi yun, sabi mo 13. Si First Lady kasi mga ka-BBM, ayaw niya yung mahangki-pangki. Straight shooter yan. Ayaw niyang haluan ng kalokohan ng mga proyekto na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kapag siya ang in charge o siya ang namumuno, talagang sinisigurado niya na ganun nga mangyayari. So itong inuulit namin, itong PIEC, gagawin pa lang po ito, gagawin pa lang. Diyan sa CCP. Baka CCP magharap complex. naman ng mga dealers, may magpunta dyan. Wala naman Wala pa talaga kasi gagawin pa lang po. Na-i-award na po ang proyekto na yan at isang Philippine company with international experience ang nakakuha ng proyekto. So ngayon, punta tayo rito sa napakahalaga na magdadala ng ating pag-asenso sa buhay, etong Wi-Fi. Kasi kapag walang Wi-Fi, mainit ang ulo ng kapitbahay. Nakikikabit na lang. Yung mga kapitbahay, nakikikabit na lang. Diba? Ano ba itong National Fiber Backbone Project? Sige. National Fiber Backbone Project, may phases din yan. Phase 1, 2, 3. Yung phase 1 tapos na yan. Ibig sabihin, nilalatagan mo ng fiber optic cable yung mga lugar. Yung phase 1, Lawag to Quezon City yan. Ganun? Yung phase 2 and 3, pinagsabay na nila dyan sa Visayas, nilalatagan nila yan ng fiber optic cable para mas mabilis yung internet ng mga residente. Tanong na naman ng mga didilis na medyo pa ob-ob. Ano yung fiber optic cable? Cable. Ano ba yung fiber na yun? Yan yung ginagamit natin para magkaroon ng internet. Yan. Parang yung nagko-connecta. Wire yan, wire. So, sa madaling salita, kino-connect ni PBBM Luzon hanggang Mindanao ng internet. Kasi sa last phase niyan, Mindanao naman yan, concentrated dyan sa BARM at yung mga areas, yung mga inter-island naman. So dadaan na sa ilalim ng dagat yung mga fiber optic cables. Ang layunin nito ay maglatag ng pambansang fiber optic network na pagmamayari ng gobyerno. Mind you mga ka-BBM, ang DICT ang nangunguna dito. Correct. No? Ang Department of ano ba yan? Information and Communications. Ang maganda dyan, dahil sa gobyerno yan, pwedeng mag-collocate yung mga private companies. Halimbawa si Globesmart, pag nag-collocate ka, magre-renta ka. Halimbawa, every month, magbabayad ka 1 million. Mag-collocate ka, gagamitin mo yung facilities na establish ng gobyerno. Diba? Dobling kita yan. At ang isang kagandahan dito, kasi galing din ako sa government agency, no? Bago tayo nag-podcast, yung mga government offices, nakakunik na sila sa wifi na pinoprovide ng DICT. Nang libre. At yung mga kababayan natin, libreng wifi, pumunta kayo sa mga parks, libre na yung wifi. Kaya saka pinaka-importante dyan, makikoconnect natin kahit yung mga liblib na lugar sa Pilipinas. No? Dahil ang target ni PBBM, kung di ako nagkakamali, 100% connectivity sa buong Pilipinas. No? Dahil malaking bagay yun sa ating mga kababayan. Lalo yung mga hindi na nare-reach ng internet sa kasalukuyan. Di ba? Sabi nga ni PBBM, yung nasa Palo Leyte siya, di ba? Yung tinesting, yung speed ng internet. Mas mabilis pa yung internet doon kaysa doon sa gamit. Totoo yan. Totoo yan. Kaya sabi niya, parang pinabibilib siya ng DICT, no? Nung bago sekretary ng DICT. So ito, target nito abutin ng 70 milyong Pilipino, mula sa kasalukuyang 38 milyon lang na ikinabang. Ang makakababa ng halaga ng internet, itong proyekto nito ni PBBM, suporta sa MSMEs
online learning, remote work, at digital na serbisyo ng gobyerno at pinalawak ang free wifi for all program ng mga pampublikong lugar. Ano din to no? In connection yan sa hangarin ng presidente na i-digitalize yung operasyon ng gobyerno. Diba? Kasi connected yan, may eGov.ph na tayo, lahat ng transactions online na. Paano mo gagawa yan kung wala kang internet? So syempre, pag konektado na lahat, malakas internet natin, kulang na lang sa cellphone mo, eGov application. eGov.ph. Yan, paki-explain nga to sa mga nanonood sa atin. Kung ano ba yung eGov na yan? Nakakain ba yan? Nako, mga kababayan, search nyo po ngayon, eGov.ph, para makita nyo yung aming sasabihin. Nasa App Store yan, App Store. Opo. Nasa App Store yan, kung wala pa kayong app na yan, no, i-download nyo po sa App Store. eGov.ph. Asan na ba yun? Hinahanap ko. Halimbawa, meron na ako niyan. Ano makikita ko dyan? Ang lahat na makikita mo dyan, lahat na serbisyo meron ng gobyerno. Meron bang scatter dyan? Wala. Definitely wala. Yung mga operator natin, hindi mag-upload yan, mag-download yan. Wala scatter dyan. Kabibi, ang pinakamadaling explanation yan, parang ano yan, parang GCash. pero sa gobyerno. No? Lahat ng kailangan mo na serbisyo sa gobyerno, ahensya, including mga LGUs, pwede mong makontak o pwede mong mahanap dito sa eGov.ph na to. At iba't ibang klase pa ng serbisyo, katulad ng tungkol sa mga SSS problem mo, GSIS, SEC, DTI, PhilHealth, no? Mga hospital, tapos mga, kung di ako nagkakamali, meron din AI yan. Correct. No? Artificial intelligence din yan na pwede mong gamitin kapag meron kang gustong tanungin. No? So, ibig sabihin nito halimbawa, sa company ko, gusto ko malaman kung hinulugan ba ako ng employer ko. Pwede ko bang malaman? Yes, yung problema mo. It's just a matter of seconds. Search mo lang yung pangalan mo sa SSS. Malaking tulong talaga. Yes. Hindi ko na kailangan pumila pa sa SSS. Hindi ko na kailangan mamasahe pa at matraffic pumunta lang ng SSS. Kagandahan. Diyan lang, meron na. Halimbawa, may online account ka sa SSS, nakalimutan mo yung password. Pag login ka lang sa eGov.ph, hindi mo na kailangan yung password. Correct. Makikita mo na yon kasi connected na siya. Ano mangyayari? Hindi ko na kailangan mag-leave sa opisina. Correct. Para lang pumunta sa ahensya ng gobyerno. Hindi na ako gagastos sa pamasahe. Hindi na ako mag-aalat ng pagkain para sa punta ko dyan. Oras. No? At hindi ako ma-inconvenience sa pagpila ng mahaba. Ganyan kagaling ang eGov.ph ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa madaling salita mga ka-BBM, itong eGov.ph parang GCash natin to pero gobyerno. Lahat ng kailangan natin sa gobyerno kahit dyan sa LGU ninyo, kung gusto nyo mag-travel, nandiyan dyan na lahat. Kung gusto nyo ng mga latest na balita, nandiyan dyan na. Kung gusto nyo malaman yung hulong nyo sa SS, GSS, GSIS, nandiyan na po lahat. PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nandiyan dyan. Ngayon, itong huling... Gusto ko ng kabibing gusto ko emphasize yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang matandaan ng mga Filipinos. Kapag meron tayong eGov.ph na talagang fully operational, ito ay walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Yan po ang gusto niyang tandaan ng ating mga kababayan. Kasi yung lisensya mo, pwede mo i-renew sa eGov.ph. Yan ang maganda. Bulilyaso yung mga didilis na mga fixer dyan sa LTO. Professional ID. Digital ID meron ka na din sa eGov. Digital ID na rin. Ako nakakuha na ako Mga kababayan, nakapag po akong digital ID. Screenshot mo na lang yun screenshot mo na lang. Okay, papakita mo na. Yan. Nakita nyo kalagahan ng eGov.ph Pero itong sunod na topic natin, itong specialty hospital, napakahalaga rin talaga rin nito. Etong mga specialty hospital sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsusulputan ngayon dahil ito ay talagang nagpapagawa si PBBM. Sa katunayan, 131 na medical specialty centers na ang ongoing construction sa buong bansa. At ang target nito, 179 lang naman na specialty centers sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino. Ito, gaya na nakikita nyo sa video ngayon, yan. Ito po ay yung sa Dagupan Specialty Center. Yung Cancer Institute. Yan. Gaya na nakita nyo, kumpleto po pasilidad dyan, napakaraming establishmento na magbibigay ng serbisyo sa mga tao. Mga kababibiyan, nakita natin, no? Na ating dalawang mata. Pinapasok ka, sir. nakita ko yung pati yung mga nag-chemotherapy doon. Nakita ko. Grabe, talagang nakakatuwa na yung mga mahihirap nating kababayan ay meron nang mapupuntahan pagdating sa kanilang health needs or medical needs, no? Kasi yung pinuntahan natin sa Dagupan, ang mga kwento nila dyan, luluwas pa sila ng Maynila para magpakimo. Diba? Gagastos ka. Kung saan nakatira ka sa Ilocos, magkano gagastosin mo? O 1,000 pamasahe, titira ka. Maghahanap ka ng titirahan Kasi hindi ka naman mag-uwian Kakain ka. Malaking gastos yan. Kaya meron ng Cancer Institute dyan sa Dagupan, hindi mo na kinakailangan lumuwas ng Maynila. Sabi nga nung nakausap natin dun, first time niya magpagamot ng libre.
Diyan lang sa napagawa ni PBBM. Yung na-interview ko, yung nakita nyo yung na-interview ko matanda, no? Meron siyang breast cancer, no? Ngayon, before na magkaroon ng Cancer Institute dyan sa Dagupan na yan, hindi siya nagpapacheck up. Alam mo yung ginagawa niya? Nag-herbal medicine po. Nagsa-self-medicate po siya, herbal medicine pa. Pero nung nalaman niya na meron ng Cancer Institute dyan sa Dagupan, doon pa lang po siya simula na pumunta at pinakimotherapy na nga po siya. Pang-apat na chemotherapy na po, doon nag-usap kami. At tinitignan na lang kung kakailanganin niya pa yung pang-5. Okay. So, napakalaking bagay po kasi imagine that, hindi niya pinapagamot sa sarili niya dahil walang pera yung walang access yung kausap. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para makaabot ho ito doon sa mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka binulag ng mga DDS fake news peddlers. Okay? So please, like and share. Okay, so kasama rin natin si Emma Valdez, Agida Cunanan, Jodes Dumas Panya. Nandyan rin si Kwa Pinpueng, Haitsu Leo Nabua, Shara Ugayan Bulyo, Lester Walang, Haitsu Gloria Espanyol, Jeco Jerry Cabreros, Garieth Batarina, Haitsu Mens Niyakan Nolpes, Joper Ralph Perdigira, isyadat natin sa Sonia Hasigawa, Luisito Niedo, Elmer Pinaranda, Romel Palakay, Ivy Alfonso, Apple Nash, Anabil Hoson. Nandyan rin si Mel Barilea, John Osi, Anggi Alhambra. Nandyan si Maxel Villacarello, Romel Palakay, and Haitsu Garrett Batarena. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa.
Sabay nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat